Kung ang ordinaryong manggagawang Pilipino kapag isang buwang umabsent, magdedelikado ang trabaho o baka matanggal pa. Pero kapag senador ka, aba may kaluwagan pala, gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi pa rin pumapasok sa Senado mula nang magbalik sesyon. Daily wage earners, no work, no pay talaga yung kanilang arrangement. No, so I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi ina-expect na kung hindi ka papasok, 'di ba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter, ba may sakit ka. Sa kabila niya noong nakaraang budget deliberations ng Senado para sa Department of National Defense, wala rin si Senator Bato de la Rosa na siyang dapat magdedepensa ng pondong yan. Ang ending tuloy, si Senator Win Gatchalian ang pumalit kay Senator Bato de la Rosa, kahit si Senator Win Gatchalian daw ay hindi direktang inabisuhan. Nagkausap lamang daw ang staff ni Senator Bato de la Rosa at staff ni Senator Win Gatchalian na siya muna ang magdedepensa sa budget ng DND. Target ng Senado na maaprubahan ang ikalawang pagbasa ang budget sa December 3. Hindi alam kung pupunta dyan si Senator Bato de la Rosa na mula pa noong November 11 ay absent na sa Senado. Kasunod yan ang bali-balitang meron na siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Walang makapagsabi kung nasaan na ngayon si Senator Bato de la Rosa. Ang huling impormasyon sa kanyang Facebook page ay noong November 13 kung saan bumisita siya sa isang pari sa Cebu. Kung may ghost project, ito ghost employee. Ba't naduwag ata? Asa na yung bring it on? From PNP General to Pugante Rail Quick, bring it on pa more. ICC pa kasi hinahamon mo, alam mong di sila nagbibiro. Ilan lamang yan sa mga naging komento at opinyon ng mga netizens. Pero ika nga, wala umanong usok na hindi sisingaw. Tila natunto na kasi umano kung saan ngayon nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Okay, ano pala update, Senator, dito sa kay Bato de la Rosa? Medyo he's making himself unavailable. Base sa impormasyon nyo, nasaan ba siya? Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, ilalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate Secretary, pero hindi ka na makaka-function. And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin. Para 13 na yung pipiliin sa 2028 elections, 13 senators na. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Kung magpapakita man siya, he will try to seek refuge sa Supreme Court, yung cover na doon. Pero I think dapat niya mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si Digong doon sa Dahig, di ba? Para may kakwentuhan si Digong doon, magkapi-kapi sila doon, di ba? Lutuan niya ng favorite dish ni talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Di ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo doon. Ganun lang naman kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Okay. Pero yung sa akin nga po,
officially wala namang pronouncement yung ICC na merong arrest warrant, no? So, using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Napapraning siya eh. Napapraning siya, di ba? Nasa kanya yan, he's missing out on so many things dyan sa Senado, di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong siya sa mga taga-PNP, baka wala pang warrant, di ba? Tapos, gano'n na lang, mag-file na lang siya ng TRO o i-insist niya yung extradition instead of surrender. Yun. Pero yan po, kung sakaling nandyan na talaga yung warrant, hindi ko kayo tatanungin kung merong warrant. No? Gagawin ko siya hypothetical. Kung nandyan na yung warrant physically, how do you see the arrest happening? Probably, andun ako sa tabi niya. At pagbibigyan ko yung request niya na, samahan ko siyang na pupusasan siya, probably I will be there beside him. So, gano'n na lang yun. Bubulagain ko na lang siya siguro. But I think, seriously, Salbahe ka, Senator. Salbahe ka. I will make his day. Di ba? I will make his day. Hindi kasi, parang out of character for him to face this. Parang ang tendency nila, nakita mo yung mga matatapang na mamamatay tao, 'di ba? Sila. O kita mo yung pattern, si Bantag. Pasiga-siga, 'di ba? Mamamatay tao, pero may warrant, tago. Si Leonardo, ganun din. Notorious siya sa pagpapatay ng mga tao. Pagka-warrant, tago. Ito rin si Bato. Nakita niyo yung pattern, yung mga tapang-tapangan pagka sila'y nasa poder, ganun. Pero pagka bahag na yung buntot. Tago. Di ba? Pagkwentuhan natin tong si Bato. Galit na talaga si Senate President Soto. Galit kay Bato eh. Napiko na dito kay Bato, mga kabunyog, mga kababayan. Actually, diniscuss ko ito nung isang araw. Sabi ko, hindi ba didisiplinahin ng Senado si Bato? Hahayaan na lang ba ng Senado na ganyan yung isang miyembro nila na tuloy-tuloy na nag-a-absent sa mga session ng Senado? Ang malala dito, mga kabunyog, mga kababayan, hindi man lang nagpapaalam, hindi man lang nagpapaabot kahit sa Senate President, kay Senate President Tito Soto, kahit sa mga kasamahan niya, halimbawa, nasa bahagi siya ng minorya, ng minority, o di dapat sasabihin niya si Alan Peter Cayetano, minority leader, kipaabot sa Senate President. Hindi muna ako makaka-attend kasi alam mo naman may problema ako. Wala eh. Hindi man lang nagpapaalam, sabi ni Senate President Soto. Kaya sabi ni Senate President Soto, nung tinanong siya, ano po bang plano nyo? Ano po ba? Didisiplinahin nyo po ba yan? Paparusahan nyo? Sabi ni Soto, sa ngayon daw kasi sa Senate rules nila, wala daw ganun eh. Wala daw nakalagay doon kung ano ang penalty sa mga excessive na absences o sunod-sunod na absences na wala man lang pasabi. Wala daw ganun eh. Pero, sabi niya, pag-aaralan nila sa rules nila kung anong pwedeng gawin. Tama yun. Actually, nung isang araw, nabanggit ko na to, wala bang Wala bang parusa ito? Parang, ito eh, kapabayaan ito. Unang-una, bakit ka hindi na nag-a-attend sa session ng Senado? Nagbakasyon na sila ng mahaba nung panahon ng Undas. Ang haba nung bakasyon nila. Ang haba nung bakasyon nila. At nagbalik sila noong November 11 at mula noong November 11, napakarami ng mga trinabaho ang Senado. Nagkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing noong November 14. Halos araw-araw na yung mga pagdinig ng mga komite ng Senado lalo tungkol sa budget. At itong si Bato de la Rosa, siya ay vice chairman ng Senate Finance Committee. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan.
mga kabunyog, vice chairman siya. Kasi ang chairman ng Senate Finance Committee, si Win Gatchalian. O siya ang vice chairman. At sa panahon na pinagdideliberatan sa Senado ang budget, malaki ang trabaho ng chairman at vice chairman ng Senate Finance Committee. Kasi ang Senate Finance Committee, ang katapat niyan sa Kamara, yung House Appropriations Committee. Yung House Appropriations Committee chair. Ay ngayon, siya, vice chairman. Mabuti na lang, mabait si Gatchalian. Mabait si Gatchalian. Kumbaga, ang chairman si Gatchalian ng Senate Finance Committee, vice niya si Bato. Kaya nga sabi ni Senate President Soto, dapat sana hindi na lang siya kumuha ng ganyan kamaselan na trabaho. Vice chairman ka ng Senate Finance Committee. Kumbaga, hindi mo na sana dapat pinilit yan, nakakunin yan kung ganyan. Ito pa ang malalang ginawa ni Bato. Noong isang araw, 26 yata yun ng November o 27, mga kabunyog, nakasalang yung budget ng Department of National Defense at saka ng PDEA. Ang sponsor ng budget na yon ay si Bato. So kaya dapat siya yung nagdidepensa ng budget na yon. Siya dapat. Kaya lang dahil nga wala doon si Bato, kinarga na muna ni Win Gatchalian. Kaya tinanong si Senate President Soto, ano pong masasabi niyo? Okay lang po ba yon na absent ang si Senator Bato? Sabi ni Senate President Soto, hindi okay yun. Hindi okay yun. Bakit magiging okay yun? Trabaho niya yan eh. Bakit hindi niya inaasikaso yan? Dapat hindi niya na lang tinanggap yan o hindi niya na lang marami siyempreng gustong mag-vice chairman sa Senate Finance Committee. Maraming gustong humawak ng budget ng DND at saka ng PDEA. Sabi ni Soto, ay kung ganun pala, pabaya pala siya, dapat hindi niya na lang ginawa yan. Dapat hindi niya na kinuha yung mga committee na yan. O ang nangyari tuloy, nung isang araw, ang nag-defend ng DND budget at saka PDEA, si Win Gatchalian. Pinagbigyan niya na lang kasi wala kaysa sa walang maaprubahan na budget ang Department of National Defense at ang PDEA. Ang sponsor sana noon si Bato. Kaya sana ang magdi-defend noon sa deliberation ng Senado, kaya lang absent niya. Pero ito ang tama yon. Maganda naman na sinabi yan ni Senate President Soto na pag-aaralan na kung ano ang parusa. Kasi hindi pwedeng ganyan. Mga kabunyog, hindi pwedeng ganyan. Ito yung balita tungkol dyan. Ipakita ko. Ayan. Ito mga kabunyog. SP Soto, tinitingnan kung paano paparusahan si Senador De La Rosa sa hindi nito pagdalo sa Senado. Yan, tama po yan. Tama, suportado natin yan. Itong si Bato kasi mayabang. Ang yabang-yabang eh. Diba sabi niya noon, hindi siya natatakot dyan sa mga INC na yan. Sabi niya noon kay Trillanes, bring it on. Bring it on. Diba? Hindi niya raw tatakasan yan. Hindi daw siya naduduwag yan sa mga ICC na yan. Go ahead. Diba? Sabi niya eh. Sabi ni MC Jose, pwede ba yung parusa yung removal from... Pwede. Pwede. Lalo na kung magpatuloy pa yan sa susunod na mga araw, wala man lang siyang pasabi kung ano ng plano niya. Pwede po yan. Kaya lang ipa-file yan sa Ethics Committee. Ipa-file yan sa Ethics Committee. Kapag final yan sa Ethics Committee at aaksyonan yan ng Ethics Committee, maghihiring ang Ethics Committee. Tapos ang Ethics Committee magre-recommend sa plenary. Kung ang recommendation ng plenary ay i-expel si Bato. I-expel si Bato dahil sa excessive absences na unexcused, pwede yan. O ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, dapat ang masama kasi sa ginagawa ni Bato, wala man lang pasabi, walang respeto. Halimbawa, wala namang sinabi si Senate President Soto na tumawag sa kanya, na nakikiusap, na unawaan din ang kalagayan niya. Walang ganun. Ganyan ka unethical nga eh. Senador ka, ang dami mong pinapabayaan na trabaho,
tapos wala ka man lang respeto sa Senate President? O kaya kahit man lang tawagan mo nga yung mga kasamahan mo kung sinong tinitiwalaan mo. Kung si Padilla yan, tawagan mo. Kung si Bongo, kisabi kay Senate President. Ha? Di ba? Ano yan eh, mga kabunyog, mga kababayan. Napakabastos, napakasamang ugali. Hmm? Saka hindi lang naman yan isang araw. Imagine niyo November 11 pa, anong pitsa na ngayon? November 28 na. Wala pa siyang pasabi. Kasi tinanong si Senate President Soto ng media eh. Tumawag po ba sa inyo? Nakausap niyo na po ba? Sabi niya wala. Sabi ni Senate President Soto wala. Bago pa kami mag-break nung undas, wala na. Hindi na siya tumawag. Kaya tingnan niyo mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya itong ginagawang ito ni Bato de la Rosa ay kabastusan bilang senador. Hindi mo rin irespeto yung Senate President. Dapat nagpapaalam ka man lang, magpapasabi. Kumbaga, respeto lang. Magpapasabi ka na, at saka, nasaan na ngayon yung rason ba yan na magtago siya? Wala pa namang formal na notice ng ICC warrant of arrest. Wala pa, hindi pa linalabas. Nag-aano pa lang si Boying Rimulya. Parang ang paabot pa lang ni Boying Rimulya, balita niya mayroon na. Pero natakot na si Bato. Akala ko ba ang tapang-tapang? Akala ko ba ang tapang-tapang? Di ba ang sabi niya noon, Trillanes, go ahead. Napapanood ko lagi yung video na yun. Sige nga, kung nakaredy sana yung video na yun, ipi-play ko yun ngayon. Sabi niya, go ahead. Hindi ako natatakot sa ICC. Mabuti nga na mapunta ako doon para makasama ko na si FPRRD. Di ba? Tapos ngayon, wala pa nga yung formal na notice na talagang mayroon ng ICC warrant of arrest, nagtago na, hindi na makita. Tapos sabi nung bugado, hindi naman siya nagtatago. Hindi naman siya nagtatago. Hindi lang ayaw niya lang munang magpakita. Ayan, yan ang nangyari sa sobrang mga yabang ninyo. Pero tama yun. Tama yung disiplinahin na yan. Yung hindi ka man lang nagpapaabot kung anong plano mo, ano bang ano ba? Wala. As in, totally wala. Kaya tama lang, pag-aralan na, parusahan si Bato. Sa kanyang una, kapabayaan. Pangalawa, pambabastos yan sa Senate President. Ano yan hindi rason yung dahil may balibalita na. Na mayroon siyang warrant of arrest na ICC, magtatago na siya. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Pwede pa kung maglabas na ng arrest warrant, di sige, saka na siya, pero ngayon wala pa nga eh. Wala pa nga arrest warrant, hindi pa pinapakita. Tapos ganyan, nagtatago na siya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito, ang malinaw naman talaga, natakot si Bato. Ayaw niyang mabigla siya eh. Baka pag umattend siya sa hearing ng Senado, tapos habang nandun siya sa Senado, biglang ilabas ang arrest warrant. Saan na siya ngayon lalabas? Actually, yun ang totoo dyan. Pag umattend siya doon sa session sa Senado, biglang ilalabas yung arrest warrant, mabubulaga siya. Makakalabas pa ba siya ng Senado? Yun ang ayaw mangyari dyan ni Bato. Yan ang ayaw mangyari ni Bato. Sinabi pa naman, si Senador Ping Lacson na rin ang nagsabi, halimbawang lumabas ang arrest warrant na nandun siya sa Senado. Halimbawa, nagsesesyon ang Senado, tapos lumabas ang arrest warrant. Anong mangyayari kay Bato? Wala. Doon na siya, magtatago siya sa loob. Arestuhin ba siya habang nasa loob ng Senado? Mukhang hindi. Mukhang hindi. Kaya lang, sinabi rin naman ni Ping Lacson yan, hindi rin siya pwedeng magtagal sa loob ng Senado. Yung kustodya ng Senado sa kanya, yung sanctuary ng Senado, temporary lang yan. Hindi siya pwedeng magtagal doon. Bakit hindi siya pwedeng magtagal? Hindi magandang tingnan na ang senador ay magtatago doon
sa loob ng Senado. Una, maaabala ang Senado. Pangalawa, hindi magandang tingnan na hindi sinusunod ng senador. Senador ka, ayaw mong sundin yung batas, yung rule of law. Oh, kaya sabi ni Ping Lacson, kukup-kupin ng Senate si Bato. Hindi siya ipapa-aresto habang nandun. Pero hindi naman siya pwedeng magtago doon ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi. Oh. Yan ang pagkakaiba ni Bato sa kanila Laila de Lima. Oh, si Laila de Lima, paglabas ng matkal ng balibalitang mayroon ng arrest warrant na lalabas sa kanya. Alam ni Laila yun. Pero hindi niya tinaguan. Hindi siya nagtago. Hindi siya nagtago si Laila de Lima. Nang lumabas yung arrest warrant laban sa kanya, nagpasabi lang siya, "Huwag niyo naman akong pasukin dito sa Senado. Ano ako, susurrender ako, bababa ako. Oh. At ang request ko lang, bigyan muna ako ng pagkakataon kumuha ng gamit ko sa bahay." Oh, malinaw 'yun. Ganon ang ginawa ni Laila de Lima. Hindi na siya nagtago sa Senado. Bumaba na siya. Yung CIDG, iniskortan siya. Dumaan lang siya doon sa bahay nila. Kinuha niya yung gamit niya. Diretso na siya doon sa PNP Custodial Center. Oh, yan yung ano. Si Bato wala. Kaya yung mga yabang niya noon, di ba? Nung panahon ng drug war, yung ganito. May hawak siyang, kala mo, walang walang kinakatakutan. Ayan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tapos nagsisweldo pa yata yan. Ay, grabe. Wala. Ano yon? Dapat si Senate President Soto, disiplinahin niya yan. Hindi maganda sa imahe ng Senado yan. Kabastusan sa Senado yan, kabastusan yan sa sambayanang Pilipino. Kaya dapat disiplinahin. Tama lang. Kaya lang, sabi nga ni Senate President Soto, sa rules nila, wala pang ganun. Yung excessive absences na unexcused, wala pa. Pero sabi niya, pwedeng pag-isipan niya. Kaya, ano ito? At saka nakakahiya sa imahe ng Senado na put na takot ka. Di ba? Nakakahiya na kung ang niya, mag-resign na siya, o pwede, o saka naman magtago na siya. Di ba? Mag-resign na siya, magtago na siya. Pero ito ngayon, na hindi siya nagre-resign, hindi rin siya nagpapaabot man lang sa Senado, tapos ngayon hindi mo makita, ang dami ng trabaho na hindi niya naaaksyonan. Naiinsulto na si Senate President Soto eh. Sabi niya, hindi okay ang ginagawa niya na yan. Ang daming trabaho eh. Pero yun na nga, ang totoo talaga niyan, ayaw niyang pumunta ng Senado kasi pag nasa Senado siya, baka biglang ilabas yung arrest warrant. Yan. Ano yan? Ako, ganun ang dyan. Ganun ang paniwala ko dyan. Tingnan nyo si Duterte. Pag galing niya ng Hong Kong, pagbaba niya sa airport, hindi na siya nakalabas. Nakipagmatigasan pa. Kung ano-anong argumento, nandun si Media Aldia, nandun si Atty. Martin Delgra, si Duterte pinipressure si parang sinisermonan si General Torre, pero wala. Saan naman siya lalabas doon? Ganyan din ang mangyayari kay Bato. Pagka umaten siya sa Senado, inilabas ang arrest warrant, hindi na siya makakalabas ng Senado. Maliban kung talagang susurrender na siya. Ay wala naman yatang planong mag-surrender eh. Walang planong mag-surrender si Bato. Alam niya na pag nadala na siya sa ICC, wala na. Alam nyo, mas malala ang problema ni Bato kaysa kay Duterte. Bakit mas malala ang problema ni Bato kaysa kay Duterte? Pag nakulong sa ICC, si Duterte ini-invoke niya pa yung humanitarian consideration, bigyan siya ng interim release, mayroong ganon. Pero si Bato, sa tingin nyo, pag nakulong yan, pagbigyan ba yan ng interim release dahil siya, may sakit? Sinong maniniwalang may sakit yan? Di ba? Sinong maniniwalang may sakit yan? Pag nakulong yan si Bato doon, baka si Duterte, pag lumala yung kalagayan, payagang maka-house arrest. Pag si Duterte, halimbawa nandun na si Bato, magkasama na sila ni Duterte,
tapos lumala ang kalagayan ni Duterte. Pagbigyan na ngayon ng ICC na mag-interim release, maiiwan si Bato. Di ba? Alam ni Bato yan. At saka, alam ni Bato na wala na, hindi magagrant ang interim release niya. Pangalawa, yung jurisdiction ng ICC na desisyon na may jurisdiction, di wala na. At malaki ang posibilidad na makukonvict siya. Makukonvict siya. Antibay ng ebidensya eh. Ngayon, pag nakonvict siya, doon na siya mamamatay. Wala namang death penalty sa ICC, pero ano doon, kulong ka ng habang buhay doon. Doon na mamamatay si Bato. At ang problema ni Bato, mabuti sila Duterte, maraming pera. Si Duterte daming pera. Yung mga anak niya, yung mga apo niya, halos araw-araw nandun, nagsasalitan. Ngayong linggo si Sara, sunod na linggo si Pulong, sunod na linggo naman si Baste, sumunod na linggo naman yung mga apo. Sunod naman mga apo sa tuhod. Ang daming pera nila Digong. Ang dami ring pera ni Digong pambayad sa abogado. Si Bato, totoo marami rin yan malamang na mga nanakaw sa gobyerno, pero hindi ano yan. Kung magbabayad ka ng abogado mo na 100 million, 150 million sa isang buwan. Wala. Kaya alam ni Bato yan, parang ang hirap niya, hindi niya maisip na mapupunta siya sa ICC. Saan siya kukuha ng pambayad ng abogado? Pangalawa, yung mga pamilya niya, magbibisita sa kanya doon, ang laki ng gastos ng biyahe papunta doon. O, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, si Bato, mayroon din yung mga nanakaw na pera sa bayan. Mayroon yan. Kaya lang, hindi yan ganun kasindami ng kila Duterte. Sa kila Duterte, nagtutulong-tulong nakaw sa bayan. Si Baste, si Pulong, si Sara. O imagine niyo yan. Si Bato wala. Ano yan. Kaya problemado siya. Naiisip niya yan. Pag naaresto siya at nadala siya sa ICC, hindi naman siya makaka-interim release kasi ang lakas-lakas pa ng katawan niya. Pangalawa, wala na ring pag-asa yung mga jurisdiction kasi nadesisyon na yan. Pangatlo, maraming ebidensya at testigo, talagang malamang makukonvict siya. At pag nakonvict siya doon, makukulong siya habang buhay. Mga kabunyog, yan ang problema niya dyan. Sabi ni Pluter TV PH, Tony, kailan kayo babalik ng dahig? Pag nag-confirmation of charges hearing. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mayroon tayong ngayon, inaabangan ko na 5:30. Baka makuha namin yung live stream ng ICC, 5:30. Kaya ganyan yan si Bato. Alam ni Bato na kapag umattend siya sa session sa Senado, baka biglang ilabas ang ICC arrest warrant, abangan na siya sa baba. Hindi na siya makaalis ng Senado, magtatago na siya doon. Kaya ayaw ni Bato doon. Hindi siya safe sa loob ng Senado. Sinabi rin naman ni Ping Lacson pag nagtago siya sa Senado, kukupkupin siya. Pero hindi naman pang matagalan yun. Hindi pang matagalan. Mga ilang araw, ilang linggo lang siyang makakatago doon. Pero hindi pwedeng makipagmatigasan ang Senado. Kaya, so anong gagawin ni Bato? Isusurinder na naman siya. Lalo pa ngayon, naglabas ng clarification ang Korte Suprema doon sa parang primer ng Korte Suprema. Yung bagong order ng Korte Suprema, yung rules ng Korte Suprema sa extradition proceeding, sabi doon, mag-a-apply lang kapag mayroong extradition treaty. Wala naman tayong extradition treaty sa ICC. Pangalawa, hindi naman estado ang ICC. So alam na nila Bato na mahirap, hindi sila makakakuha ng TRO sa Korte Suprema. Kaya lang talaga ang solusyon niya? Magtago. O ngayon, ang problema, papayagan ba ng Senado yan na magtatago ang isang senador? Hindi pwede yan. Dapat yan, disiplinahin yan. Kung kailangang i-expel yan, i-expel yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayun. Okay, sure na siya. Kaya kasi, ito siya kasi Atty. Conti lalo na tuloy mukhang natatakot tuloy si Senator Bongo, si Senator Bato. Hindi na siya lumalabas. Yan. Kailan ba ito naganap? 2 days ago? 1 day ago? Sige.
Baka hindi na rin natin makita si Senator Bongo. Lately, so far, mga Akli, hindi ako masyado nakakapanood ng mga plenary session. Nakikita niyo ba si Senator Bongo? Ha? Please, yata sinasabi ni Bongo. Ha? Hindi ko, Addicto Sex, pakicheck nga. Paki-double check nga kung si Senator Bongo ay nakaka-attend ng hearing ng session, sa session. Hindi ko siya napapansin, ha? Hindi ko talaga siya napapansin. Hindi ka ako nakakapanood ng buo. Ha? Pero mga ka-clear, tandaan natin, hindi lang si Senator Bongo, hindi lang si Senator Bato ang nakakaalam ng tukhang. Maraming retired generals. Maraming general na sumang-ayon sa ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi pinigil. Diba? At gina-justify pa. Tingin nyo ba dapat maimbestigahan din sila? Bakit? Parte sila ng tukhang. Hindi na rin magpapakita. Tukhang. Umamin na parte ng tukhang. Don't you think? He or they should also be investigated. Di ba? What's up? Di ba? What's up? Dami. So, sino yung kinausap niya na mga general na di umanong nirereklamo na niya, wag ito, wag ganyan. Pero hindi, mga kakling. Hindi natin nadinig ang pagtutol. Hindi natin nadinig ang ingay as compared sa ingay sa mamasapano. Diba? Hinayaan ang tukhang na umalagwa pa. Diba? Ayan De La Rosa at Go. Posible na raw sumunod kay FPRRD sa ICC. Next in line. So, walang tatakbong kaso pag hindi nagpapakita sa Senator Bongo. Senator Bato. So, ibig sabihin, kung di siya harap, di na talaga siya magpapakita. Diba? Ay, nako, mukhang sure si Sa Tony Conti, mukhang sure siya sa dalawa. Si Bato saka si Bongo. Pero wala pang binabanggit Albayalde, may 8 pa daw, ha? So, in other words, ha? Kita niya. Kita niya pa yung ibang 8. Diba? So, sinuhula niyo mga kriyo. Kasi medyo malakas yung pangalan ng Albayalde. Diba? Leonardo. Diba? Tapos isang kaibigan. Sino to? Isip ko to, kaibigan? Sino ang kaibigan ni dating Pangulong Duterte? Teka lang. Si Chinese Economic Advisor, sino ngayon? Si Michael Yang? Di na nila mapapabalik si Digong. Kaya mula pa noon, ang pinoprotektahan si Bato at Bongo. Pag may warrant, magtatago yan hanggang mapalitan ang presidente na nagmamadali bago. Pwede. Magtatago muna sila hanggang sa mabago na ang presidente. That's the way. Yeah, tama. Lidu. Tama. Yun. Diba? So, hindi na magpapakita. Tingin ko, ha? So, mga aklin, mukhang sigurado. Ang tanong na lang, mahuhuli ba si Bato? Ay, hindi pala. Magpapa-aresto ba si Senator Bato? Okay? Lumalabas na, mga kaklir, ha? Lumalabas na ang pangalang Senator Bongo. So, alamin natin kung siya ba